Narito na ang Tinig ng Kababaihan, ang programang tumatalakay sa karapatan ng kababaihan at iba pang kaugnay na usaping panlipunan. Tutok na sa programa kung saan ang boses mo ay mahalaga. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa Radio Magazine 1278 AM at replay tuwing Sabado 5:00 hanggang 6:00 ng hapon sa Radio Pilipinas 738 AM. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at Radio Pilipinas. Makinig on air at manood online sa Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Happy TNK Day, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM at sa Capital 104.3 FM para sa isa na namang episode ng programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ako po si Sharon Enriquez. At mula naman po sa Philippine Commission on Women na nagdiriwang po ng 51st anniversary ngayong taon, ako po si Hani Castro. Welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Happy anniversary pala sa inyo, sa PCW, Miss Honey. Yan. Thank you, Miss Sharon. And syempre, happy anniversary rin dito sa Radio Yes. Magazine. Yes, happy anniversary, Radyo Magazine. Ang daming reason to celebrate, di ba? Yan. Tama kami, Sharon, no? Dahil bukod sa AM, ito pa, isang reason to celebrate. Yes. Bukod sa AM, social media at TV, available na rin po ang ating programa sa FM. And yan po ay naging posible dahil sa AM-FM collab ng Radio Magazine at Capital 104.3 FM. Kaya mula sa taginting ng AM, maging sa social media at TV, hanggang sa lakas ng FM, ang TNK ay patuloy ng mapapanood at maririnig. Kaya naman happy TNK listening po sa lahat ng nakatutok sa atin on air sa Radio Magazine 1278 AM, Capital Radio 104.3 FM at maging sa PBS Receiver app. Di ba nasa app na rin tayo, Miss Sharon, na meron ng sariling app. Download nyo lang po yung PBS Receiver app kung saan live ang ating program. Tuwing Biyernes po yan mula 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Yes, at happy TNK viewing naman sa mga nanonood ng sa live stream sa Facebook pages ng Philippine Commission on Women o PCW, Radyo Magazine at Capital 104.3 FM. At sa mga nanonood ng live sa YouTube ng Radyo Magazine, hello rin po sa inyo. At sa mga ka-TNK natin na hindi maabutan na ang ating live stream, meron din po tayong replay. May replay pa rin tayo, Miss Sharon, no? Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Tuwing Sabado po yan mula 12:00 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. And syempre, kasabay po niyan mapapanood din tayo sa TV. Tumutok lamang po sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45 to 49. Yes, at mababalikan din po ang ating past episodes sa TNK webpage, PCW YouTube channel at sa Digital God Library. Samantala, ngayon namang hapon, Miss Sharon, pumunta tayo sa ating featured God Works. God work na good work? I-flex na yan! Sa featured God work, hindi lang basta pasado. Dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na adhikain, deserve ipatrending. Okay, para sa ating featured God work, ipinagdiwang nitong January 6 ng Quezon City ang ika-214 na kaarawan ni Melchora Aquino o ang ating bayaning si Tandang Sora, ang ina ng Katipunan na kinilala hindi sa dahas kundi sa kanyang legacy of care. Ayon po kay QC Mayor Joy Belmonte, si Tandang Sora ay nagbigay ng pagkain, tirahan at lunas sa mga Katipunero at pinahintulutan pa ang lihim na
pagpupulong sa kanyang tahanan. Ayun. Kahit ipinatapon sa Marianas Island, hindi niya kailanman ipinagkanulo ang katipunan. Bilang pagpapatuloy ng kanyang legacy of care o ni Tandang Sora, kinawaran ng Gawad Tandang Sora si Felicity Jean Gonzalez, isang ina at matagal ng tagapagtaguyod ng karapatan ng mga batang may autism at learning disabilities at co-founder ng Philippine Association for Citizens with Developmental and Learning Disabilities na tumutulong sa libu-libong pamilyang Pilipino. Kasabay niyan ay binuksan sa publiko ang Bangsamoro Women's Exhibit sa Tandang Sora Women's Museum. Tampok ang kultura ng Maguindanao, Maranao, Tausug, Iranun at Yakan. Matatandaan natin na noong 2025 sa bisa ng Republic Act 12-21-8 ay idineklara ang January 6 na special working holiday sa Quezon City bilang paggunita sa kaarawan ni Tandang Sora. Yan, birthday din pala Yes, Miss Sharon, ang ni daming Tandang Sora ng January celebration. 6. Oo. Samantala, Miss Sharon, balik lang tayo ng slide. Sa taong 2025, nung nakaraang taon nga po ay nagtipon ang mga educators, researchers at advocates mula sa ASEAN region. Ito po ay naganap noong December 15 upang palakasin ang gender justice at inclusion sa higher education. Ayon po kay Singapore Management University Lilikong, nananatiling kulang ang kababaihan sa research, leadership at senior positions sa kabila nga po ng pagdami nila sa akademya. Giit niya, dapat gawing pundasyon ang gender equity sa mga pamantasan. Samantala, tinlakay naman po ni University of the Philippines Professor Emeritus Maria Luisa Camagay na siya ring commissioner ng Philippine Commission on Women mula sa sektor ng akademya ang kahalagahan ng gender transformative curriculum na tinutugunan ang ugat ng gender inequality. Binigyan diin naman po ni UP President Angelo Jimenez ang papel ng mga pamantasan bilang leader ng pagbabago. Pinangunahan po ng University of the Philippines ang ASEAN University Network Gender Justice and Inclusion na inilunsad noong March 2025 upang itaguyod ang pantay at inklusibong edukasyon sa rehiyon. Yes, good job po sa ating mga advocates. At syempre mula yan sa LGU hanggang sa academe, sa kanilang mga GAD-work. At samantala, Miss Honey, alamin naman natin ang ating hashtag, Say sa TNK Question of the Week. Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook at X accounts sa @PCWGovPH kung saan ipopost kada Webes ang ating question for the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say. Kaya makipagtalakayan na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK. Sa ating Say sa TNK Question of the Week, sisimplihan lang muna natin mga ka-TNK. Ito po ang ating tanong. Sa pagdiriwang ng ika-51st anniversary ng Philippine Commission on Women ngayong taon, anong mensahe ang nais mong iparating sa komisyon? Yan. Ano po ang message Simple ninyo lang. sa PCW Simple na yun, sa ating 51st anniversary? Nakapost na po yan sa ating Facebook page at sa ating Godvocates Community Facebook group kung saan pwede po kayong mag-comment ng inyong mga insights. Pwede rin po kayong mag-text sa 0917-845-4814 at babasahin po namin ang inyong insights bago matapos ang ating programa. Ulitin ko lang po yung number, that is 0917-845-4814. Mag-text na po kayo dahil dito sa TNK, lahat tayo ay may say. At dahil nga anniversary ng PCW ngayong linggo, may makasama tayo mula mismo sa PCW of Philippine Commission on Women para ibahagi ang mga naging achievements ng komisyon noong nakaraang taon, 2025, at ang mga plano at direksyon na kanilang tatahakin ngayong 2026. Sino kaya siya? Abangan yan po sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
Tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madakalaga niya. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, kita puwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumitsit ay pangmangmang, ang sumipol ay panghunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, magtigil at gumalang. Kaya ikaw, sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw, sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madakalaga niya. Kayo po ay nakatutok sa Tinig ng Kababaihan para po sa ating episode na pinamagatang 50+1, ang bagong kabanata ng Komisyon ng Kababaihan. Kasama po natin ngayon live via Zoom ang Executive Director ng Philippine Commission on Women, si ED Narlene Santos Millar. Welcome po sa TNK Executive Director Narlene at happy anniversary po sa PCW. Hello, magandang hapon ni Sharon and Honey. Sa ating mga kat-TNK, magandang hapon sa inyo. Happy anniversary rin sa inyo dito sa radio magazine natin, and of course sa ating Philippine Commission on Women na nagdiriwang ng aming 51st founding anniversary ngayong buwan. Pero ang celebration talaga namin ay noong January 7. Yan. So, Thank you, ED Narlene. No? Ikinararangal po natin sa Tinig ng Kababaihan na makasama ang aming Executive Director na si ED Narlene Santos Millar. Yan, bilang panimula, congratulations po no sa 51st anniversary syempre ng komisyon ngayong taon. Pero kumusta na nga po ba at this point ang PCW at ano po ba ang dapat abangan ng ating mga ka-TNK ngayong ika-51st na taon na natin? Yes, ito ang kauna-unahang taon after the golden anniversary natin last year. So, PCW now is, masasabi ko na we are now more stronger, we are bolder, and more inclusive dahil ready na ang komisyon sa pamumuno ng aming chairperson, Ermelita Valdevilla, and of course, ang member ng aming executive committee at management committee, at ang buong kawani ng Philippine Commission on Women na ipagpatuloy ang mga serbisyo na ginagawa natin para sa pagpapatupad ng women's empowerment and gender equality sa ating pamahalaan. And of course, para mas matugunan pa natin yung pangangailangan ng ating mga marginalized groups, lalong-lalo na ang mga kababaihan. So, as I said, noong January 7, medyo wala kaming masyadong malaking anniversary ni Sharon na pa-event. Pero nag-launch kami ng tinatawag na podcast or parang podcast pero video. Ayan. So medyo parang tinday naman namin maging artista nung anniversary para iulat sa ating mga stakeholders ano ba yung mga naging accomplishments ng PCW for 2025 at ano pa yung mga gagawin natin na challenges and activities and mga interventions for 2026. So, sana hindi lang isa yun, pero ipagpagpatuloy sana namin yung ganitong klaseng pag-uulat para naman regularly, apart from TNK, meron din kaming ibang ways to reach out to our stakeholders. Ang gaganda ninyo dyan. Ay, Nakikita. thank you.
Okay, kung titingnan natin yung susunod na mga taon, kumbaga 5 years from now, ano po ang mga gender equality vision pa ng PCW at ano naman po ang nai-envision ng komisyon na magiging estado ng kababaihan sa buong Pilipinas pagdating po sa inyong ika-100 anibersaryo. Parang wala na tayo nun eh, no? 41 Pilipinas, years buhay pa. pa kaya tayo noon anyways. Pero siguro no, kung kaluluwa na lang tayo, by that time, mga tayo, guiding spirits ng ating mga fellow God Advocates, mga fellow ka-TNK by that time, sana ang dream kasi ng PCW dapat, hindi na siya mag-exist as a government agency, no? Kasi parang dapat wala nang nagpo-police sa ating pamahalaan, sa ating mga stakeholders na i-address yung gender-related issues and gaps. So dapat lahat ng agency nagme-mainstream na. Lahat ng mga issues sana ng kababaihan, ng mga marginalized group, ng kabataan, ng mga different sectors ay regularly na-address na yon sa mga programa ng ating LGUs at government agencies. Kasi alam naman natin, sabi ng World Economic Forum Gender Gap Index, bago magkaroon ng equality, it will take 130 plus years. Yes. So parang matagal-tagal pa yon, pero siguro sa ika-100 taon ng PCW, siguro naman by that time mas na-establish na natin yung mga institutional mechanisms like yung God Focal Point, yung mga God Database, yung ating mga pagpaplano sa government at sa LGU ay talagang mas sustainable na at mas gender responsive na. At syempre, mas nagpa-participate na ang mga kababaihan sa lahat ng aspeto sa work, sa employment opportunities, leadership opportunities. Wala na sanang gender-based violence. Yun yung gusto natin, yung mga issues na currently kinakaharap ngayon na may mga emerging pa, Miss Sharon, tsaka Miss Honey, yung violence against women dati nung pinasa natin yung 9262, wala pang technology facilitated, yung mga high-tech na internet-based abuse and harassment. So ngayon, meron ng mga online abuses. May mga dumadagdag kasi ng mga developments that really adds up to other gender issues. Pero sana sa centennial anniversary, medyo mas marami na ang na-reach ng commission at ang mga kababaihang Pilipino ay mas talaga elevated na ang kanilang participation sa development processes sa kanilang mga status. Correct po, Executive Director Narlene, siguro mas yung gender gap medyo pantay na. Or lumiit na. Or konting-konti na lang Ayan. alongside na ng kalalakihan ang kababaihan. Nabanggit ni Edie Narlene kanina na more than 100 years pa talaga worldwide bago natin ma-achieve yung gender parity na tinatawag. Kasi nga 'di ba, parang sabi rin niya, nag-evolve din naman yung mga issues. Pero ayun nga Edie, habang papasok po tayo nga sa mas modernong panahon ano-ano po ba yung mga bagong issues na binibigyang pansin ng PCW? Ano ba tong mga emerging issues na ito? And sa loob po nung siguro yung longer strategic plan ng PCW para sa gender equality sa bansa, ano po ba yung mga aasahan natin at kailangang simulan, lalo na po at 'di ba nagkaroon ng assessment ng Philippine Plan for Gender Responsive Development o PPGD? Oo, Miss Honey, tama, 30-year plan. So parang wala pa tayo sa komisyon, meron ng perspective plan na 30 years. Nag-age na siya ngayon, So 1995 to 2025. So naalala ko nung pumasok ako sa komisyon, parang ilang taon pa lang yung PPGD, parang 3 years or 4 years. Tapos 30 years na siya ngayon. So ibig sabihin talagang dapat yung long-term vision nung panahon na yon, akala nila matagal ang 30 years Pero mabilis lang pala siya, So dapat tignan ano ba yung mga naging accomplishments at ano pa yung mga remaining challenges. So tama, we had a series of assessment, consultation, Luzon, Visayas, Mindanao, and also in Manila, kung saan tinignan natin ano ba yung mga na-accomplish na ating pamahalaan from the national to the regional to the local government dun sa pagpapatupad ng mga sectoral issues na nasa PPGD. So kasi ang intention natin parang mag-ulat din dito sa 30-year perspective plan, parang ito lang ba yung na-achieve or ito na ba yung na-achieve at ano yung pwede pang sumunod na plan. Kasi Miss Sharon tsaka Miss Honey,
the intent is to come up with another parang longer term plan, no? Hindi pa fix yung number kung ilang taon yung isa-set namin, pero I think this will be set this year. Pero we would like to also look at the long-term vision because there are emerging issues nga, as I said, no? Hindi dati kinikilala ito, pero matagal na siyang issue, yung unpaid care work, na ang tawag dati ay reproductive work, no? Ito yung paggawa, no? Yung gawain sa bahay na walang bayad, na kadalasan ang gumagawa ay mga kababaihan, at base yan sa rider questionnaire sa labor force survey natin na ginagawa ng Philippine Statistics Authority, yung time use survey, no? Lumalabas doon, talagang women do more work na unpaid compared to other members of the household. So ibig sabihin nun, pwedeng ang kababaihan is working, kunyari full-time worker siya or meron siyang negosyo, tapos magtatrabaho pa siya sa bahay. Women could be working 2 jobs per day, no? Parang ito yung tinatawag na double day ng mga kababaihan. So ibig sabihin nito, pag nakaatang lang sa kababaihan itong trabaho na ito na unpaid care work, pwedeng malimit yung opportunities niya for more active economic engagement, leadership engagement, training opportunities or scholarships. So, ang gusto sana natin, palawakin yung pag-recognize, pag-redistribute, no, nung unpaid care work para pati kalalakihan matuto. Kaya nga dapat yung mga anak nating lalaki, no, sino man yung may mga anak na lalaki, turuan niyo yung mga anak niyo na mga gawaing bahay, kasi hindi lamang ito dapat pang lalaki. It's really, ang gawaing bahay, ang unpaid care work is really a work that sustains the humanity, no? Kasi kung walang maggagawa nito ay walang kakain, walang magbibihis, wala nang maayos yung bahay natin, ano? So, pero meron ding ibang aspeto ng care work na paid naman. Ito yung mga trabaho like nursing, yung mga pagiging guro, ito yung mga relegated sa mga kababaihan na trabaho. Pero kadalasan, maraming hindi sila bibigyan ng social protection or mababa ang pasahod. Or wala silang iba pang support, no, para magampanan nila yung kanilang tungkulin. So gusto sana natin ipasok, no, at bigyang halaga ang unpaid care work. Syempre, climate change, ito yon, no. Dati lang ang tingin natin, yung greenhouse effect, no? Parang gano'n, yung hindi pa natin nakikita yung epekto ng pagbabago ng klima ng mundo. Yung ngayon kita na natin, alam niyo naman last year lahat ng bagyong dumating sa atin parang napakalalakas, di ba? Yung hindi gano'n before. At kapag ka nagkaroon ng displacement due to climate change or disasters, sino ba yung affected, no? Titignan natin ano ang epekto nito sa ating pamilya, lalo na sa ating mga nanay na ine-expect na sinupin yung kanyang mga pamilya at alagaan ang kanyang mga anak. So, yun, climate change is also, and of course, women, peace and security, no? Nasa tayo ngayon, third generation of our National Action Plan on Women, Peace and Security na nakabatay sa UN SCR Resolution 1325. So, ibig sabihin nito, dapat tinutugunan natin ng pansin yung participation ng women sa peace building at women in peace negotiation at the effects of disaster, the effects of conflict to women, ano. Kaya nga maganda ang partnership natin with OPAPRO, no, yung Office of the Presidential Advisor on Peace and Reconciliation and Unity, and of course the Department of Budget and Management. Tinatry natin itong i-localize yung ating NAPWPS. I think sa ASEAN, 3 or 4 pa lang na bansa ang mayroong National Action Plan on Women, Peace and Security. So, meron pang technology facilitated gender-based violence. So, kasama yan sa mga dapat pagtugunan ng pansin ng ating next generation PPGD. And of course, let me just highlight yung leadership participation of women. Sobrang ang dami pa nating hahabulin. Kasi dun sa World Economic Forum Gender Gap Index na Dimension 4, no, yung pang-apat na dimension ng political participation, mababa ang parity ng leadership and political participation of women in the Philippines. So, magaling ang mga kababaihan. Tumatakbo sila sa election pero di sila nananalo.
or hindi sila na-appoint sa mga decision-making position. So ano ba yung dapat gawin? So yun lang yung mga ilan, Miss Sharon at Miss Honey, na pwedeng makonsider pa sa next generation PPGD. But magko-consult pa kami, and of course, I think we will be getting more inputs, no, from our stakeholders. Lalo na po yung reviving the civil society organization. Very important yun sa commission. Okay, maraming salamat po, ED Narlene, sa inyong mga ibinahagi. Napakaraming ibinahagi sa amin. Samantala mga ka-TNK, puputulin po muna natin ang ating usapan at magbabalik po tayo para sa ilang paalala para po sa ating tinig ng kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakalag kanya. Game 1, 2, and Paa, tuhod, balik at ulo, itapwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumitsit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, magtigil at gumalang. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakalag kanya. Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan para sa pagpapatuloy po ng ating episode na pinamagatang 50+1, ang bagong kabanata ng Komisyon ng Kababaihan. Kasama po natin live ngayong hapon via Zoom si ED Narlene Santos Millar ng Philippine Commission on Women. Ayan, at Ma'am Narlene, ma'am na lang. Oo nga, haba eh. Narly na lang. Okay, ma'am. Noong nakaraang 18-day campaign to end violence against women o VOW, ay binigyang spotlight ng komisyon ang mga kabataan. Dahil sila ang change makers ng bansa, di ba? Future leaders ng bansa. Paano po sisiguraduhin ng PCW na ang mga kabataang babae at emerging leaders ay magiging aktibong kasama sa paggawa ng polisiya at hindi lamang tagapagpatupad? Oo, totoo yan. Last year, no, during our 18-day campaign to end violence against women, talagang very strategic yung pag-focus namin dun sa engagement sa mga kabataan. Kasi po, dun po sa ating BPFA +6, youth is a cross-cutting issue. Ibig sabihin nun, we really need to highlight ano ang pwedeng gawin ng mga susunod na leader ng bansa. Kasi sila na yung few years from now, they will be the leaders of the government. And they have a lot to say. I mean, we are very surprised talaga during that IBAW forum, no? Si Hani facilitated the discussion. Parang kulang sa oras yung aming talakayan kasi halos lahat sila gustong magsalita, Yes. gustong magbahagi ng kanilang mga saloobin, no, tungkol dun sa pinag-uusapan namin. So bakit mahalaga ang kabataan? Syempre, yung youth ngayon, they are a product of this
technology-based na kasi. Iba na yung generation ng mga kabataan ngayon. Alam natin yan, di ba tayo, Miss Sharon, lumaki tayo sa wala pa tayong cellphone nung araw when we were growing up. Pager pa yung inabutan ko. Aba, buti ka pa. Ako wala talaga. So, talagang merong iba yung napaka-high-tech nila, napaka-techy. So, the influence of social media is very apparent sa youth. And of course, we know that online could be both a facilitative and a negative factor. Could be a challenging area. Pero syempre, ang ating mga kabataan, gusto sana natin i-build yung leadership capabilities nila. Bigyan sila ng, I think sa pagkakaroon ng boses, talagang they have an opinion eh. Yun yung napatunayan namin during the forum. If we give them the space, they will talk. But I think we have to give them the space. Yun yung importante doon. Kasi hindi sila dapat tignan na, sige, na kayo, join kayo, parang afterthought sila, but they should be considered as active agents of change and development kasi iba na ang stake nila eh. So we have to listen to what they are going to say and dream big for them that they will become future leaders of the country. So yun yung sinimula namin yun, so sana masustain yun. We are working with other organization like NYC, National Youth Commission, kung paano natin mapapatatag yung mga module nila for SK. We're also going to be organizing meetings with yung mga different commissions dito sa pamahalaan natin para tignan din ano pa yung pwedeng baguhin in terms of the cultural mindset of our youth and of course the Filipino people. Maganda nga yung naisip nyo kasi magkakaroon ng gender, kumbaga yung mindset, 'di ba? Yung paradigm shift. Bata pa lang meron na silang gender lens. Kaya maganda. Tinarget nyo ang mga kabataan. Ayan. Ngayong taon, ED-North, di ba? Tayo kasi yung Miss Sharon, di ba? Even dito sa Radyo Pilipinas, pinaghahandaan natin yung chairship ng Pilipinas sa ASEAN. Ayan. Tayo po ang dito gaganapin, yung iba't ibang meetings ng ASEAN, pati yung ASEAN Summit. Paano po naman ito babaguhin o palalakasin ang direksyon ng PCW at ang agenda nito para sa kababaihan sa ASEAN region? Oo, tama. We're all gearing up for ASEAN. Last year pa actually nagpe-prepare na tayo. We have been attending series of meetings with DFA and DSWD. For the information of our mga ka-TNK, ang Philippine Commission on Women, ang currently chairperson ng ASEAN Committee on Women, yung ACW. So this is one of the sectoral bodies under the ASEAN Socio-Cultural Community Pillar. So, na maganda kasi na timing yung pagiging chair natin dun sa chairship ng Philippines sa ASEAN. So, ibig sabihin, marami tayong hinanda, Miss Hani at saka Miss Sharon. So, for the chairship of the Philippines sa ASEAN and of course of the PCW as ACW, meron tayong 5 priority programs or projects na gusto natin sanang i-lead for this year. So una, magkaka-organize tayo ng tinatawag nating 4th ASEAN Women's Leaders Summit. This is the response of the Philippines dun sa issue nga ng mababang leadership and political participation of women. So, hindi lang yan sa Pilipinas, Miss Sharon, tsaka Miss Hani, it's actually in the whole of ASEAN. At I think sa ASEAN, ang pinakamaganda lang ang status is Timor-Leste. Sila yung parang medyo maganda yung parity kasi may quota system sila. Okay. Ang Timor-Leste, which is the newest addition to ASEAN. So, ang ASEAN ay hindi na 10, 11 na tayo. So, Timor-Leste has very good status in terms of women's participation in politics. So, 4th ASEAN Women's Leaders Summit, we hope to declare 2026 as Year of Women and Leadership in ASEAN. So we're also pushing for a forum or a conference on financing unpaid care work. As I said, unpaid care is an important agenda of ASEAN kasi ito meron tayong ASEAN Declaration on care work. So ipapagpatuloy natin ang discussion dito sa Pilipinas at idudugtong natin doon yung financing, yung kasama ang gender responsive budgeting. Tapos we will also be advocating for the setting up of what we call the ASEAN Center of Excellence on
gender equality and women's empowerment in ASEAN. So ito ay regional mechanism pero dito naka-set up sa Philippines, no? So yun yung isa nating gusto. And of course, we will also be coming up with a declaration. Okay, this is the ASEAN Declaration on Gender Transformative ASEAN Community 2045 vision at saka yung mga blueprint plans ng ating mga sectoral bodies. And lastly, we will be convening what we call ASEAN Community of Practice on gender and inclusion. No? So, dun sa 5 ito, kapartner ng PCW, yung ibang development partners, and of course, may nag-a-anchor yan sa loob ng commission. Andiyan ang aming technical services, policy development, at saka sectoral coordination division. So, marami kaming gagawin ni Sharon for Correct. this year. Yeah, At sana busy. abangan niya ang ating ka-TNK. Yes. Okay, meron po ba tayong mga best practices o lessons na natutunan mula sa ibang bansa sa ASEAN na nais natin o ninyong i-adapt na at i-promote dito po sa Pilipinas? Oo naman. While the Philippines is considered the vision lead, no, for gender mainstreaming, may ibang programa na advance yung ibang ASEAN member states, no. For example, sa social work services, no, I think Thailand ay merong Center of Excellence on social work, no. So medyo advanced sila doon sa ganitong aspeto. So pwede natin yung tingnan. Example Cambodia, po, ano po yung ng Thailand regarding meron sila kasing Center of Excellence, no, on social work. So ibig sabihin dapat standardized yung yung mga training program, yung mga support services for social work services, no, or social work profession. So meron naman tayo dito sa Pilipinas, pero siguro mas mapapa-improve natin if we learn from other ASEAN neighbors. In Malaysia, they have a very, very good program on unpaid care work. Very active yung kanilang private sector engagement, ni Sharon, tsaka Miss Hani, sa pag-address ng care work, no, ng care economy. Kasi napakagaling ng kanilang mga private sector doon. Talagang na-amaze ako when I attended a conference there. Sabi ko, galing naman. Kasi meron silang facility kung saan, kunyari ikaw, magbibigay ka ng tulong doon sa kapitbahay mo, no, sa community mo. Tutulungan mo yung kapitbahay mo na may matanda na aalagaan mo. The government will pay you. Wow. Honorarium or allowance. So Wow. parang, okay yun yung parang, hindi ka employed, pero parang the government or sinasubsidize or binabayaran ng local government unit yung serbisyo mo. So parang, pwede natin gawin yun. Although, of course, naiisip na rin natin yun, but I think we can learn a lot from our ASEAN neighbors on the areas kung saan advanced na sila. Ayun. Para maganda nga rin yung natututo rin tayo sa kanila, Yes. 'di ba? Kasi baka yung mga failures nila, wag na nating ulitin. 'Di ba? Ligtas na tayo dun sa failure. Yung mga nag-work na lang, try marami natin. din talagang opportunity sa ASEAN na magkaroon ng mga forum or consultation na nagpe-present ng mga good practices. Tapos, syempre, nag-share yung iba-ibang ASEAN member states. And then we learn from their experiences. Ayan. Edie Narlene, bago po natapos yung 2025, ay nagkaroon din ng mga dialogue, no, at mga pagpupulong tungkol naman sa panukala na strengthening ng PCW. Ayan. Ano po ba ang aasahan natin dito? Oo, yan yung aming isa sa mga dream na siguro by 100 years. Sana bago mag 100 years, no? Sana naman dito sa kongreso na ito, no? So, yes, tama po. Kasama po sa sinusulong ng Philippine Commission on Women yung pagpapalakas din sa aming hanay. Kasi alam niyo naman, Miss Sharon, na alam niyo yan, kasi kapartner namin kayo. Wala kami talagang regional office. Kami ay centrally located. Siguro kasi, nung kinreate yung Commission on Women noong 1975, talagang oversight mechanism siya. Body siya to advise the President and the Cabinet ano ba talaga yung dapat pagtuunan na issue ng kababaihan. Pero lumalawa kasi ang mandato ng komisyon. Ngayon talagang gusto nating i-monitor ano ba talaga yung nagiging impact ng GAD budget policy. Yung bang gender pay gap, ma-address ba natin? Kasi issue rin yan, yung gender pay, yung hindi parehong trabaho pero hindi parehong pasahod. Just because you are female. So, gusto ng komisyon na since madaming expectations from us,
maraming gustong ipagawa din sa amin at marami din kaming gustong gawin. Gusto sana namin medyo lumaki ang aming organisasyon. Una, sana magkaroon ng yung aming head, no, aming chairperson, magkaroon ng rango na secretary level, no, minister level. Kasi very important sa amin yun dahil Correct. kapag uma-attend tayo sa international meetings or conferences or forum, bago magpasalitain yung, unahin muna nila yung mga high-ranking officials or ministers. So kung hindi ka minister, medyo maghihintay ka sa down the line. Pero ang dami mong gustong sabihin. So isa yun. And of course, syempre, sa mga government agency, interagency mechanism, sabihin, please send a representative not lower than USEC. Pag sinabi mong USEC, yung chair namin yun. So puro siya na lang yung magre-represent sa commission. So we would like sana na elevated. No, we're thinking naman po na hindi ito sa panahon namin. This could be in the next leadership of the commission, but we're pushing for that now. Secondly, we would like to have, we have now a pilot office in North Mindanao. So, sana nakikinig ang aming taga-NMF ko ngayon. Wala dyan sa Cagayan de Oro. No? So, gumagawa kami ngayon ng impact assessment ng aming priority ng aming pilot field office sa North Mindanao para maging basis yun para mag-create ng ng additional field office. Gusto sana namin 4 pa. No, 2 Luzon, 1 Visayas at 1 Pangasinan. And of course, kasama dito yung pagkakaroon ng Gender and Development Institute, yung GAD Institute, GAD Research and Gender and Development Research Institute kasi gusto sana namin mas ipaigtingin pa yung pagbibigay ng GAD capacity Trainings. building technical assistance. So, sana magkaroon kami ng institute and pinasok na rin namin, sana magkaroon ng mga plantilla position sa mga government on GAD. Para naman may institutional memory. Hindi nito pinapalitan yung GAD focal point, pero siya yung parang focal, pero support to the GAD focal point. So, yun lamang yung mga ilan sa mga gusto sana namin gawin. Of course, expansion of the structure. Kasama yan. Ngayon, meron kaming 120 position. Plantilla. Gusto sana namin maging 1,200. 100%. Ipapayagan tayo ng DBM. Pero syempre, gagawa muna kami ng OD, no? Yung organizational diagnosis. Kailangan kasi mag-present kami ng maayos na OD. At sinusuportahan kami ngayon ng Australia dito, yung DFAT Spring Project. So maraming salamat. At saka sana nga yung 'di ba, yung gusto nga nyo yung expansion hindi lang sa government agencies or mga NGOs ang nare-reach nyo. Sana pati yung private sectors, yung mga businesses, 'di ba? Na sana ay maging gender sensitive din in the near future. Hindi lang government, 'di ba? Very correct, Michelle. Tama po yan. So kung medyo dadami kami, titignan po namin kung paano pa kami mas magkakaroon ng engagement with the private sector. Okay. At isa pa pong tanong, ano-ano naman po ang dapat abangan ng ating mga ka-TNK ngayong nagbukas na ang 20th at 21st Congress kung saan inihain nga po ng PCW yung Women's Priority Legislative Agenda. Opo, meron po kaming in-identify na 18. Dami Women's pala. Priority Legislative Agenda. So, ang current Congress natin ni Sharon ay 20th pa lang. Pero ang ginawa namin, ito na yung WPLA namin for the 2 Congresses. Ibig sabihin, hindi pa tapos yung 20th, meron na kaming 21st. Ang idea dito is, tuloy-tuloy lang yung advocacy for these 18 bills, no, or priority legislative agenda. So, itong mga WPLA namin ay naka-anchor sa pag-repeal ng mga biases and archaic laws na meron tayo. Diyos ko, napakadami pa niyan. Tapos, enacting laws for women's empowerment at pag-institutionalize ng gender-responsive governance. So, ito yung parang strategic pillars kung saan naka-anchor yung WPLA ng PCW. Siyempre, kasama doon yung pagpablakas ng RA 9262, yung Bausi Law. So gusto sana natin magkaroon ng amendment yan, ma-institutionalize yung secretariat. Siyempre, nandyan din yung repeal ng mga provision sa family code at saka revised penal code na very
archaic at saka indiscriminatory against women. At pagpasa ng batas like SOGI Equality Bill, unpaid care work or care economy bill. So, yun yung mga gusto nating tutukan sa current Congress natin at susunod. Okay. Maraming salamat po, Edie Narlene, sa inyong mga ibinahagi, no? At sa ating pagbabalik, alamin naman natin ang say ng ating mga ka-TNK para sa 51st anniversary ng PCW. Abangan po natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakalagan Game 1, 2, and Paa, tuhod, balik at ulo, kita, puwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumitsit ay bangmangmang, ang sumipol ay banghunghang. Ang babae sa lansangan, huwag hiritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag hiritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, magtigil at gumalang. Kaya ikaw, sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw, sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakalagan. Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan at sa pagkakataon pong ito, alamin po natin sa ating mga ka-TNK ang ating question of the week, yung kanilang insights. Ito po yung question sa pagdiriwang ng ika-51 anniversary ng Philippine Commission on Women ngayong taon. Anong mensahe ang nais mong iparating sa komisyon? Ayan, ito po ang sabi ni Sean Kyle Flores. Lubos akong bumabati sa PCW para sa kanilang 51st founding anniversary. Patuloy silang maging matatag na boses sa pagtataguyod ng karapatan, pagkakapantay-pantay at paglaban sa karahasan laban sa mga kababaihan at kabataan. Naway mas marami pang Pilipino ang makiisa sa tinig ng kababaihan para sa isang makatarungan at ligtas na lipunan. Thank you and God bless. Ayan, at sabi naman po ni Angelita Nicolas, happy anniversary PCW. Congratulations sa inyong walang sawang pagtulong sa build gender responsive and inclusive communities. Ang sabi naman po ni Teddy Bernal, salamat po sa lahat ng effort at activities na nagagawa po ng PCW para sa mga kababaihan. Sana po ay mas malawak pa po ang marating at maabot ng inyong ahensya. Congratulations po on your 51st anniversary. Huwag po sana kayong magsawang paglingkuran ang ating mga kababaihan. Okay, tatlo lang yan, ano? Dagdag ko lang to, Miss Sharon, may sige. reaction tayo dun sa Facebook Live. I think reaction to dun sa mobilizing youth, no? Sabi po ni King David Agreda, sabi niya, yay, ang galing, napapanahon na maging kabahagi ang SK sa institutionalization and localization ng Magna Carta of Women. Wow. Okay. Okay, salamat po sa mga pagbati at syempre sa mga insights ng ating mga ka-TNK sa pagpasok po ng PCW sa bagong yugto and bagong taon. Paano ninyo hihikayatin ang iba pang ahensya ng gobyerno at pribadong sektor na maging champions ng gender equality upang maganap ang sinasabing whole of society approach? Yan po ay kay Ma'am Narlene, yung tanong na yan. Yes. Miss Sharon, very important kasi ang
ang main actor naman sa gender mainstreaming ay ang ating pamahalaan, yung ating mga duty bearers. So tayo ang may mandato, tayo ang may kapangyarihan, tayo ang may resources upang paglingkuran ng ating mga kababayan at i-address yung kanilang mga concerns. So of course we are continuously promoting na mag-identify pa ng mga top level champions. Very important po kasi na merong mga tao sa pamahalaan na nasa posisyon na nagsasalita on this agenda, no. Importante 'yon kasi yun nga yung challenge ng mga God focal. Minsan kahit galing na sila pero wala silang suporta, napapagod din sila, no. So syempre we would like to build more top level champions. We would like to build stronger civil society partnership sa PCW, and of course hopefully yung private sector engagement. Syempre sa pamahalaan sa ating gobyerno, nag-encourage kami sa kanila by actively recognizing their efforts. Meron kaming mga award system na ni-implement, meron kaming Gantimpala, God Local Learning Hub. Ang ating media malapit na magkaroon, mag-uusap kami kung paano magkaroon ng Gantimpala for media, kasi we would like to recognize naman also yung mga gender responsive shows and actors in the media, so gusto nating mabuo ulit yun. Nagkaroon na tayo ng Nisani before, pero medyo natulog tayo. 2015 pa, I think. Last Ang tagal na pala. So i-revive 10 years ago. namin yun, Miss Sharon, kasi we know that the media as a social institution is really a very powerful tool Yes, to correct. change mindset, to really deliver the core messages of gender equality. So, next year po pala, this year, magbabalidate po kami ng mga state universities and colleges na nag-qualify for our Gantimpala for SUCs, and also local learning hub. Meron po kaming around 27 ata na LGUs at saka 24 na SUC. So, maraming bababa ang komisyon to validate what they really have so that we could do the recognition in 2027. So, Okay. Talagang siguro- full effort tayo, and dumadami yung mga nagiging modelo ng mga government agencies at local government units pagdating sa pagpapalakas ng gender equality and women empowerment agenda. Pero eto, panghuling tanong na lang, Idinarlene. Yes. Kasi napag-usapan na natin yung sa gobyerno, private sector, media. Ano naman po ang panawagan ninyo sa mga kababaihang Pilipina para po sila ay maging aktibong kalahok sa paghubog ng kinabukasan na may gender equality na po tayo sa Pilipinas? Syempre, very important sila kasi sila yung the reason for being Yes. of all the government institution and LGU are the people in the community. So, of course, ating mga kababaihan, mga kabataan, people of diverse SOGI, marginalized groups, hindi lamang po kayo beneficiary, kayo po ay dapat ituring na active agents of development. So, please, actively engage with your local government units. At importante po kasing marinig ang inyong boses. So kung hindi man po kayo pinapatawag, kayo po ay pumunta pa. Katukin niyo po ang inyong mga respective LGUs, tanungin niyo po ang inyong LGU, ano po ang ginagawa natin sa God budget natin. Kasi po merong mandato yan na at least 5% of the, at least 5% of annual general appropriations should be spent to address gender issue. And dapat participatory and consultative process should be part of the inherent principle of our development planning. So, makilahok po kayo, maging mas aktibo, kayo po ay maging mas vigilant. At kapag po pinatawag, magpunta. Kung di man pinapatawag, pumunta pa rin. Wala pong maling tanong, Ang importante po masagot ang inyong mga concern. And of course, we would like to also promote ni Sunny and ni Sharon yung pinupush namin ngayon sa Council, Ayak Bausi, yung active bystander intervention for violence against women. Kasi po, lahat tayo nagiging bystander. Ibig sabihin, nakaka-witness tayo ng mga pang-abuso or crimes, Pero pag wala tayong ginawa, hindi tayo nagiging aktibo. So gusto sana namin mag-promote ng active bystander engagement. But of course, dapat safe pa rin kayo. Hindi kayo pwedeng i-risk ang inyong buhay just because you want to be an active bystander. So please, participate, be empowered, know your rights. Yun ang very important. Alamin ang inyong karapatan.
Maraming salamat you. po, ED Narlene Santos Millar sa Thank you. pagpapaunlak sa ating invitation. No? And muli, happy anniversary po sa PCW. Yung Miss Sharon, no? Maraming Parang salamat. be empowered, makilahok, at kailangan marinig yung tinig nila. Yes. Diba? Magsalita. Parang tinig ng kababaihan. Yes. Ayan. Maraming salamat, Executive Director Narlene ng PCW. At sa punto pong ito, medyo wala na po tayong oras. Nais po nating pasalamatan ng Radyo Pilipinas, Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa pamumuno po ni Director General Fernando Dino Amparo Sanga at sa mga production personnel na nakatuwang po natin ngayong araw ng broadcast. Salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women. Siyempre, sa pangunguna po yan ng aming chairperson, Ermelita V. Valdavilla, and sa social marketing section ng PCW na bumubuo sa TNK production team. Muli, happy anniversary sa PCW. Mga ka-TNK, ako po si Sharon Enriquez. And happy anniversary rin po sa Radyo Magazine. Mga ka-TNK, ako po si Hani Castro. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at Capital 104.3 FM hanggang sa susunod na episode ng ating programang Tinig ng Kababaihan. Sa labas ng kahon, tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang di matatawaran. Sa labas ng kahon, may mga sigabong